Of course, may naalala ka rin bang diniscuss Sona? doon sa SONA? Ay, nabanggit naman to ni Pangulong Mm. Marcos na hindi niya na raw papayagan yung insertions. Tama ba ako? May nabanggit siya Hmm. eh. Aha. May nabanggit siya somewhere like, kaya di ba ngayon, ang usapan Mm, ngayon sa mm. Kongreso is sisiguraduhin nilang open daw yung budget deliberations at Aha. open din yata yung bicameral. Mm, mm. Yun ang sinasabi. Yun ngayon ang discussion sa the past few days eh. Mm. And actually naghahanap sila ng paraan para i-open yung bicameral eh. Ay Mhm. yung BICAM conference. Okay? Conference. Paano magiging transparent, paano makikilatis yung batas. Actually may ito lang naman obserbasyon ko diyan. Okay? Mhm. This is just lang an opinion na Opinion, yes, attorney. baka may iba pang magandang ways how to solve it. Mm. Pero ito lang naisip ko lang, kasi ito yung mga bagay-bagay na paano to? Ito medyo challenging eh. Hindi ko Hmm. alam kung pwede ba total naman pinag-uusapan na natin ay Supreme Court nag-i-issue na may mga decision sila na kailangan nilang gawin ng desisyon. Ito lang nakikita ko. Kung pinagtatalunan lang naman nila yung transparency sa bicameral conference, Mhm. ba't hindi na lang nila alisin yung bicameral conference? Kasi Yun. nakakadalawang kaso na ang Supreme Court. Mm. Umakit sa Supreme Court na kini-question yung bicameral conference Conference. committee. Mhm. Tandaan natin, question na yan dati ni Katuring dati, ni Senator Arturo Tolentino nung Tolentino. buhay pa Mm. si Katuring. Mm. Isa yan sa mga huling kasong question niya, yan Mm. Tolentino versus Secretary of Finance. Mhm. 'Di ba? Ang sabi ng Supreme Court, well, tama naman yung desisyon ng Supreme Court Hmm. kasi in-question kasi ni Katuring noon yung pagkakaroon ng bicameral conference committee. But Mm. kasi kini-question niya noon yung 10% na VAT eh. Mhm. Okay, kini-question bakit daw may bicameral conference committee pang dinaanan yung VAT law, okay? Mhm. Ano yun, EVAT yun eh. EVAT law yun eh. Kasi yung kay doon noong 2000s, that's the RVAT, but it's also the same. Mm. So what happened was, ang sabi kasi ng Supreme Court, well, okay yung bicameral conference committee, ginagawa naman kasi yan ang sabi ng Supreme Court. Ginagawa naman din kasi sa US Congress yan kasi yun naman yung homologue ng Mhm. ating Kongreso eh. So ginagawa naman sa US Congress yan, pero ang limitation kasi sa bicameral conference committee, you have to just correct the law pero Hmm. hindi mo i-amend. Correct Kasi lang. kasi tandaan natin 'di ba sa pagpasa natin ng batas, 'di ba bicameral 'yan. So 3 readings in 3 separate days. Hmm. Pag natapos na yung part ng nung una, susunod na yung susunod na House of Congress. So Mhm. example, kung tax measure 'yan, mauuna talaga 'yan sa Kongreso kasi required na ang tax measure manggaling sa House of Kongreso. Representatives. Mm. So yung House of Representatives magti 3 readings in 3 separate days. Pag natapos yun, dun magagawa rin ng sariling bilang Senado, babasahin din ulit. Yung Mhm. dalawang bill na yun ay magiging batas. Kung babasahin natin ang Hmm. konstitusyon, wala naman nakalagay doon na mag-bicameral conference committee sila doon eh, Oh. kung tutuusin. Yun pala, attorney, eh. Kaya, Oo. Oo, yun nga oo. lang, kinonsider na Supreme Court na part yun ng procedure ng Senate at saka ng Mm. House of House of Representatives. Representatives. Uh-huh. So pero as long as ang qualification naman kasi sa BICAM, as long as hindi siya nag-a-amend ng batas. Yun lang naman eh, yun lang naman Hmm. ang sinasabi. Hindi siya nag-a-amend nung batas, baga Mm. kung ano na yung binasa. Mhm. Yun nga lang kasi minsan hindi nasusunod eh. Kaya nangyayari ngayon may insertion na sinasabi. Kaya pala. Oh, attorney, Now, dyan the reason why pumapasok I'm yan. saying Mm. na ba't hindi na lang i-reverse na lang ng Supreme Court? Ginawa naman din nila to doon sa Mm. Ginawa nila to sa pork barrel. Although alam ko naman may mga akusasyon na may nakasingit pa ring mga pork diyan Mhm. sa appropriation. Pero 'di ba kung naalala natin nung panahon ni Pinoy nung nagkaroon ng issue doon kay Napoles, Mhm. inakat sa Supreme Court yung validity ng mga pork barrel. Oo, Kasi yung previous to usapan. that, Hmm. yung pork barrel is legal eh. May Mhm. desisyon ng Supreme Court dyan, yung Pilconsa versus Enriquez. Ang Hmm. sabi doon sa Pilconsa, okay lang ang pork barrel.
So this was 1995, maliit pa ang pork barrel noon. Lumaki na lumaki yung mga pork barrel hanggang napunta tayo doon sa storya ni Napoles. Ang panahon ni Pinoy, nagkaroon ng issue kay Napoles, umakit ulit sa Supreme Court yung issue ng ng pork barrel. So ang ginawa ng Supreme Court, ni-reverse nila yung previous na ruling nila. Sinabi nila na illegal ang pork barrel sa insertion. Yes. Kasi hindi naman nakalagay sa pag nag-insert ka kasi pag nagbigay ka kasi doon sa pork barrel kasi is unidentified program funds yan eh. Hindi mo siya ma-identify. Eh, di ba kailangan ma-identify mo yung appropriation mo under the Constitution. Since hindi na ma-identified, it's going to be unconstitutional. I just hope na may problema sila paano magiging transparent yung bicameral. Hindi ba enough na lang na sumunod na lang tayo dun sa requirement ng Constitution ng three readings in three separate days? Ano magiging implication kung hindi susunod? Di kung magiging transparent siya, di tututukan mo ngayon yung per reading. Nako. Di pag natapos na yung sa dulo, sasign na lang ng presidente. Pangulo. O di pag sinay na ng presidente. Pero at least wala kang iniisip na isisingit eh. Kasi yun naman ang issue yun naman ang naging issue even dun sa last year eh. Diba ang kiniklaim nila may mga insertions or may mga unprogrammed funds. Nangyayari kasi nawawala na yung essence kasi na for simple correction siya. Ang nangyayari ngayon, virtually nagkakaroon ng amendments na dun sa original na batas. In this case, ang pinag-usapan natin, appropriation. So mangyayari last second, pwede ka magsingit ng something sa appropriation. Di ba dapat na-clear na yan eh dahil ilang beses nang binasa yan ng Kongreso at saka Senado eh. So what I'm saying is kailangan kung kaya naman nating ilimit sa parameters ng Constitution. Diba? Why not we follow we follow na lang. Diba? Yun lang naman ang sinasabi ko. Baka naman daw kasi makakalusot, Attorney Vian. I mean, parang lumalabas dapat i-less na natin yung ganong opportunities eh. Nangyayari kasi we are adapting some things na hindi na pwede naman tayo mag-adapt ng ating bagay eh. Supreme Court din nagsabi na rin yan na hindi naman lagi dapat sumunod tayo sa mga trend sa banyaga din eh. Kailangan tayo mag-create ng sarili nating pagpapalakad ng batas. Nasabi na yan dati ng Supreme Court eh. Attorney Vian, tama din si Maylina. Tama pa, napag-usapan, narinig ko nga yung balita na open to the public daw ang BICAM. Yan ang tinatanong. Ito lang ang tanong ko. Kung open yung sa mayroon pa nga issue yan. Gusto umattend ni PBBM. Ako, may issue ako dyan. Yan, constitutional yun. Kasi okay yung open. Yung kasi yung gusto niya umattend, hindi pwede yung hindi umattend siya. Pero kung open niya, wala namang problem na open. Pero ang point ko is, bakit yan? Ako lang nagsasabi lang ako na suggest, alternative solution sa problem. Ba't naman problema pa tayo sa BICAM? Pwede mo nung alisin. Diba? Yun pala. Kasi nga Attorney Vian, diba? Ayun. Kasi hindi, what I'm saying is this then. Kasi 'di ba kita naman natin for the past yung past budget discussions kaya nga naungkat yung mga confidential issues natin eh. 'Di ba? Yung confidential funds. Nakatutok naman tayo eh. 'Di ba? Do sa budget deliberations. Nakikita mo. Nakikita pa ito bang budget na to for this or for that eh. At least alam mo identified na siya. Tapos ang mangyayari tuloy pag bicameral, nag-iiba ngayon yung tono. Yun lang. Nagkakaroon ng last minute change. Kung yun na naman ang yung kinakabahan natin, hindi alisin na lang yung BICAM. Tapos kung ano yung naipasa from first to third reading, hindi yun ang appropriation. Ngayon kung gustong palitan ni PBBM kasi feeling niya hindi dapat ganun ang budget, edi mag-item veto siya. Allowed naman din siya under the law. Bakit hindi nga iyan ang gawin na lamang, Attorney Vian, no? Malayo sa... hindi natin alam sa mga congressman. Yun lang. Congressman at senators natin if they are willing to dispense that. Remember, it's always a discussion. I mean, discussion nila, additional discussion sa kanilang
powers and functions kasi yan eh. Hindi Yun ko ba? alam kung willing sila. But I don't know if someone is willing to challenge that in the Supreme Court. Oo. Tandaan natin, pwede nyo namang i-challenge yan. I'm not going to do that. I want others to do it. Diba? Yung Yes, kiniklear ko lang. attorney. Pero pino-point out ko lang as here we're having a platform eh. Diba? Kiniklear ko lang na ba't ayaw nyo questionin? Kung kaya nga nung doon sa pork barrel eh, why not now? Someone can I hope that someone will take notice and I hope that someone will file something about this. Yun, oo. Mas, yan, Alam ko attorney. maraming feather sa mga raffle dyan, pero ano ba talaga, 'di ba? Ang lagi lang naman natin sinasabi, Jenny, para sa bayan eh. Lagi naman. Basta pag-usapin na lang para sa bayan eh. Para sa bayan 'yan. Oo, wala na. Talagang ano na tayo dyan, naka-center na tayo para sa ating mga mamamayan. Ayun. So sabi dito, si Senator Riza daw, attorney Ben, ang may akda ng open ang BICAM. Deliberation. Yan narinig natin before. Hindi ko in-object yung open pero ako ang sinasuggest ko, why dispense na lang natin yung BICAM. Wala naman sa constitution yan kung magiging tayong, at saka, hindi, kaya ko rin nabanggit. Alam nyo kung bakit nabanggit ko na rin. Napansin nyo naman itong past few days, di ba? Kinuscrutinize nila ang desisyon ng Supreme Court eh. Napansin nyo, di ba? Marami naman. Siyempre, alam naman natin mga legal experts na nag-express ng kanilang opinion dun sa recent decision, di ba? Dun sa impeachment. Dami, na reaction eh. Ako, naobserbahan ko naman, halos lahat ng mga opinion, close dun sa interpretasyon sa Constitution eh. Diba napansin nyo? Sinasabi nila, ba't hindi ka... Maraming mga ganun, maririnig nyo naman yung mga opinion eh. Nung ibang, of course, they do not agree with the decision. Kung papansinin niyo yung mga arguments nila, they are more kung papansinin niyo, nagko-concentrate sila sa words ng Constitution. O total naman, we are concentrating. If the trend is we are concentrating on the words of the Constitution, wala naman nakalagay na BICAM dyan. So be it then. Yun lang sinasabi ko dyan. We're just making things simple eh. Namomroblema kayo na magkaroon ng problem sa BICAM. Magpo-propose pa tayo ng transparency. I-open natin yung BICAM. Why not just eliminate it? Especially when something is not in the Constitution. Exactly, Attorney Bian. Mas yun. Mas practical yun, di ba? We're just talking about practicality here. So okay yun. Tingnan